babala laban sa pagpapaimbabaw. Ganito po ang nilalaman. Samantalang dumarag sa libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa silid ay ipagsigawan. Paano po ito, Kuya Joe? Mga kapatnubay, ayon po sa salita ng Diyos, walang natatago na hindi malalantad, walang lihim na hindi mabubunyag, at walang pagkukunwari na hindi malalaman. Kaya po dapat maging tapat tayo sa ating sarili upang hindi po natin sapitin ang kahihiyan sa bandang huli. Yun po ang nakita ni Kuya Joe dito ho sa unang talata po ng chapter 12, babala laban sa pagpapaimbabaw. Yan o ang nakita ni Kuya Joe. Tingnan po naman natin ang kay Kuya Ben. Kuya Ben? Alam niyo po, ito yung isa sa pinakamagandang nakita natin eh. Walang matatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Yan, ano po. Pero alam niyo yung libadora, hindi mo ba yan yung pampalsa? Yan yung pangpalaki ng tinapay eh. Alam niyo pag nasubrahan sa libadora, ano yung nangyayari sa tinapay? Ano kaya nangyayari sa tinapay kapag nasubrahan ng libadora? Sobrang walang lasa. Lumalaking masyado, walang laman, ampaw. Ampaw. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon eh, mga ampaw. Sapagkat hindi naman talaga totoo yung kanilang ginagawa eh. Walang laman. Wala tayong matatanggap sa kanila eh. Wala tayong mapapala. Dito sa mga mapagpaimbabaw na ito, dito sa mga nangangaral na ang kanilang layunin lamang ay makagkaroon ng kabig. Ito yung mga kabig na mga ngaral eh. At saka ito yung mga ngaral na ipakilala lang ang kanilang sarili, bigyan ng buhay ang pansariling kapakanan. Yun ang mga ngaral na mapagpaimbabaw. Dapat ang mga ngaral, yung talagang isinasagawa yung kanilang ipinapangaral. Sapagkat kung ang gagawin ito po, ay kanina nabanggit na natin eh, yung mga plastic lamang ng mga tao, na kapag kaharap mo okay ka eh, ayos, pambubulahin ka niyan eh. Lahat ng sasabihin na you are very good, ikaw ay tunay na Kristiyano, lahat eh, sasabihin sa'yo. Pero pag talikod mo, tinatarakan ka naman, sinasaktan ka naman, at ipinamamalita yung pagkatao mo. Ito yung mga Pariseo na talaga naman po na wala tayong makukuha, parang isang tinapay na puro lamang libadura, na walang kalaman-laman. Ampaw na ampaw. Iyon ang nakita po ni Kuya Ben dito sa babala laban sa pagpapaimbabaw. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Baka sumobra yung alsa, wala na lamang hangin na lang ang laman ng loob, wala na palasa-lasa. Kuya Bert, ano po ang inyong nakita naman dito? Alam mo, Kuya, maraming Pariseo yung may daladalang liberdura ngayon. Oo, kahit saan, marami to. No? Marami. Kasi, kaya pinag-iingat tayo. Kahit kasama mo kung minsan, marami pa rin ito eh. No? Kaya mag-ingat din tayo sa ating mga kasama. Pero ako, nakakasigurado ako sa inyong tatlo. Na walang lebatura, kayong dala-dala eh, no? So, yun kaya ko kayo sinasamahan. Pero kung kayo may lebadura, hindi ko kayo sasamahan. Pinag-iingat tayo kasi ng Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng ating Panginoon, mga ginigiling naming tagapakinig, tingnan natin yung mga may kayabangan. No? Lalo na't huwag mo tayong sasali sa kanila, huwag natin silang sasamahan, mag-ingat tayo sa kanila. Yung mapagpaimbabaw, ang ibig sabihin ng mapagpaimbabaw, mapagmayabang eh. No? So, puro siya nagsasalita ng kayabangan,
nagsasalita siya ng kagalingan niya, ipinagmamalaki niya yung nagagawa niya, no? Pero yung kamalian niya, hindi naman niya nakikita. Ganito po sila. So, ang pinaka-importante, sana gumawa tayo, no? Ng tapat sa ating puso, ang lahat ng gawin natin ay sa pangalan ng Diyos, hindi sa ating pangalan, kundi sa kabutihan at kagandahan ng loob ng Diyos para sa ating lahat, lalo tigit sa ating simbahan. Iyon ang pinakamaganda ho doon, na tayo'y gumagawa na wika nga yung ating ginagawa, yung gawain ng koy, huwag nang ipaalam doon sa kaliwa, sa kanan o sa ano, basta gumawa ho tayo ng padhim at ang nakakakita na niyan ay ang dakilan Diyos sa ating, Sigurado yan. sa ating gawain.